Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Makati. Latest update tayo dito sa ginagawa ng bagong Glorietta Park. Tingnan natin ang bagong Grand Fountain na tinatayo dito. Wow, eto na pala ngayon ang bagong Glorietta Park. Pabilog pa rin pala yung shape ng mga upuan na ilalagay nila dito. Isang malaking pagbabago, mas lalawakan na yung park at directly connected na siya dyan sa entrance ng Glorietta 4. Magkakaroon na nga ng hagdanan, diretso na sa mall at connected na dito sa park. Kung maalala nyo, meron ditong service road na umiikot yung mga sasakyan. Wala na yung service road at isasarado na nga at magkakaroon pa ng Grand Fountain. Ang mga sasakyan na magbababa at magsasakay dito sa harap ng mall, dito na sa bagong drop-off area. Napakaganda naman talaga yung magiging transformation at makikita nga natin dito yung fountain. Ito ay bahagi ng Ayala Malls redevelopment. Nasa 17 billion ang budget sa proyektong ito. Major renovation ang ginagawa ngayon sa mga Ayala Malls. Kasama na ang major renovation dito sa Glorietta. Magtatayo ng bagong Greenbelt 1 Mall. Ongoing na ang construction nito. Major renovation naman ang ginagawa ngayon sa Trinoma na malapit nang matapos. Kasama na dyan ang Ayala Malls Fairview Terraces, Ayala Malls Cloverleaf sa may Balintawak, Ayala Malls Marquis sa Pampanga, Ayala Malls Abrisa sa Davao City at Ayala Center Cebu. May isa pang park doon sa likod ng Glorietta na pinakita na nga natin yung latest na progress doon sa isang video. Babalikan natin yon kapag natapos na. Kita pala natin dito ang pinakabagong high-end residential condominium. Yan ang The Estate Makati, joint venture project ng SMDC at Federal Land. Ang ganda na rin pala ngayon ng Glorietta 4. Malapit na matapos yung renovation dito sa exterior ng mall. Dito naman tayo sa One Ayala.
Canopy by Hilton Hotel ang mag-occupy dito sa bagong hotel sa taas ng One Ayala. Hindi pa nag-announce kung kailan ang opening. Dito naman tayo sa loob ng One Ayala. Ano na nga ba ang latest na ganap dito? Napansin ko lang mas buhay na ngayon dito sa loob ng mall. Na-maximize talaga nila yung space dito sa mga hallway. Alam nyo, gusto rin ng mga customer yung ganitong open style cafe. Ito na pala yung bagong design dito sa loob ng bench. Mas lumawak na nga yung area nila. At may bench cafe na rin na nagbukas dito sa dulo. Malalawak din yung mga stores dito. Marami ang nagbukas sa mga bagong pop-up stores at mga cafe. Pati dito sa mga hallway, meron na rin mga restaurant. Ito naman yung going to SM Makati na directly connected dito sa One Ayala. Kahit dito sa mga sulok, occupied na ng mga bagong tenant. Naging successful din ang One Ayala after 1 year. Lalo na dyan sa taas, dati maraming bakante dyan, pero sa ngayon halos fully occupied na. So ayun guys, pop-up store na lang ngayon ang folded and hang. Samantalang dati kasi sikat sila ng bench at pen shop, ano nangyari? Last year walang kabuhay-buhay dito sa taas ng One Ayala. Ngayon napakaganda na.
Nilagyan nila ng LED lights dito sa may ceiling, kaya naging maganda na tuloy. Sana gayahin nila ito sa iba pang mga Ayala malls na halos yung iba parang ghost town na. Ang ganda oh, tingnan nyo. Halos lahat ng mga gadget stores meron dito. Meron lang isa na sumuko, ang Oppo, nagsara na. Pero yung Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, Tecno at marami pang iba, buhay na buhay pa rin. Maraming bilihan dito ng gadgets tapos hindi pa matao. Hindi katulad sa SM na kukulitin ka ng mga taga-sales. Halos fully occupied na pala itong One Ayala. Siguro nasa 98 or 99% na. Dito naman sa taas merong pickleball center. Ito talaga yung nagbigay ng buhay dito sa taas, ang LED light. Ayan, may mga bagong store pa na nagbukas. Dito naman tayo sa lower ground floor. Nandito ang Robinson Supermarket. Dito ang modern PUV terminal at mayroon ding food court. Ito na yata ang pinakamaganda na PUV terminal. Organized na at air-conditioned pa. Dito yung sakaya ng mga UV Express at ng mga jeep at modern jeepney. Andito naman tayo sa taas sa bus terminal. Mapapansin nyo naman mas marami na ang mga LED screen dito. Bawat poste may mga LED screen kahit na doon sa taas sa may entrance. Mas maganda sana kung malawak lang itong area ng One Ayala. Mas marami sana ang ma-accommodate ng mga bus. Abangan natin ang bagong TCI-TX na itatayo doon sa may Arca South. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!